Noong gabi ng November 18, 1986, bumagsak ang isang malakas na bagyo ng niyebe sa Newtown, Connecticut. Sa gitna ng nagyayelong gabi, isang mabilis at tahimik na trahedya ang nagaganap sa loob ng isang magandang tahanan. Si Helle Crafts, isang 39 years old na flight attendant mula sa Denmark, ay kapapasok pa lamang sa kanilang bahay matapos ang isang mahabang biyahe. Sa mga mata ng kanyang mga kaibigan at katrabaho, si Helle ay isang mapagmahal na ina sa kanyang 3 anak, masipag at laging maaasahan. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay may banta ng isang madilim na lihim. Pero bago natin ipagpatuloy, pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa akin, munti kong YouTube channel, para updated kayo sa susunod na video. Malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Ang kanyang kasal kay Richard Crafts, isang piloto at dating sundalo, ay matagal nang gumuho. Si Richard ay kilala sa kanilang komunidad bilang isang tahimik, ngunit may marahas na ugali. Mas malala pa rito, natuklasan ni Helle na paulit-ulit siyang pinagtataksilan ng kanyang asawa. Dahil hindi na matiis ang sitwasyon, kumuha si Helle ng isang pribadong investigador at naghain ng petisyon para sa diborsyo. Alam niyang mapanganib ang kanyang ginagawa. Sa katunayan, ilang linggo bago ang kanyang pagkawala, nag-iwan siya ng isang babala sa kanyang mga malalapit na kaibigan. Kung may mangyaring masama sa akin, huwag kayong maniniwalang ito ay aksidente. Kaya naman, nang hindi sumipot si Helle sa kanyang naka-schedule na flight noong mga sumunod na araw, agad na nag-alala ang kanyang mga kasamahan. Hindi kailanman nag-absent si Helle nang walang pasabi, lalo na kung iiwanan niya ang kanyang mga anak. Nang tanungin ng mga kaibigan si Richard kung nasaan ang kanyang asawa, malamig at magkakasalungat na alibay ang ibinigay nito. Noong una, sinabi niyang binisita ni Helle ang kanyang may sakit na ina sa Denmark. Nang muling tanungin, sinabi naman niyang kasama nito ang isang kaibigan sa ibang estado. Ang mga kahina-hinalang sagot na ito ang nagtulak sa mga kaibigan ni Helle na pumunta sa kapulisan. Gayunpaman, dahil walang ebidensya ng krimen at dahil si Richard ay isang iginagalang na part-time na pulis sa kanilang bayan, naging mabagal ang unang hakbang ng mga otoridad. Inakala ng marami na naglayas lamang si Helle dahil sa problema sa pamilya, ngunit para sa mga nakakakilala sa kanya, alam nilang may masamang nangyari. Ang hindi nila alam, habang lumilipas ang mga araw, unti-unti nang binubura ni Richard ang anumang bakas ng kanyang asawa sa pamamagitan ng isang plano na walang sino man ang nag-akalang kahiyang gawin ng isang tao. Habang patuloy na nagmamatigas si Richard Crafts na umalis lamang ang kanyang asawa, hindi tumigil ang mga kaibigan ni Helle. Dahil sa kanilang walang humpay na paggigiit, napilitan ang Connecticut State Police na seryosohin ang kaso. Noong December 1986, opisyal na pumasok sa eksena si Dr. Henry Lee, isang tanyag na forensic scientist. Dito na nagsimulang magbago ang takbo ng investigasyon mula sa isang simpleng kaso ng nawawalang tao tungo sa isang posibleng pagpatay. Ngunit may malaking hamon. Walang bangkay na matagpuan. Nang magsagawa ng paunang paghahanap ang mga otoridad sa tahanan ng mga Crafts, may ilang bagay silang napansin na tila hindi tugma. May mga bahagi ng karpet sa silid tulugan ng mag-asawa na sadyang ginupit at tinanggal. Ayon kay Richard, may natapon daw na kerosene kaya niya ito itinapon. Ngunit nang suriin ng mga eksperto ang ilalim ng sahig
gamit ang mga chemical. Nakakita sila ng maliliit na bakas ng dugo. Bagamat hindi pa sapat, ang dami nito para patunayang may pinatay. Sapat na ito para mapatunayan na may naganap na marahas na insidente sa loob ng silid. Ang pinakamalaking lamat sa kwento ni Richard ay lumitaw nang simulan ng mga pulis ang pagsuri sa kanyang mga pinansyal na transaksyon at mga huling ikinilos. Natuklasan ng mga investigador na ilang araw bago at pagkatapos mawala si Helle, gumawa si Richard ng mga kakaibang pagbili. Bumili siya ng isang malaking freezer na hindi naman niya kailangan. Mas kahina-hinala pa rito. Nirentahan niya ang isang commercial grade na wood chipper, isang malaking makina na ginagamit upang durugin ang mga troso at malalaking sanga ng puno. Isang saksi na isang driver ng truck ng niyebe ang lumutang at nagbigay ng testimonya. Sinabi niyang noong gabi na may bagyo, bandang 3:00 ng madaling araw, nakakita siya ng isang lalaking nagpapatakbo ng wood chipper malapit sa tulay ng Lake Zoar. Ang paglalarawan sa sasakyan at sa makina ay tugma sa nirentahan ni Richard. Ang lawa ay tahimik, madilim at napapaligiran ng makapal na kagubatan. Doon napagtanto ng mga otoridad ang isang nakakakilabot na hinala. Hindi lamang basta itinago ang katawan ni Helle. Kung totoo ang hinala ng mga eksperto, ginamit ni Richard ang makina upang tuluyang burahin ang anumang pisikal na pagkakakilanlan ng kanyang asawa sa pamamagitan ng paggiling dito. Dahil sa testimonya ng saksi tungkol sa wood chipper sa tabi ng Lake Zoar, nakatutok ngayon ang buong investigasyon sa pampang ng nagyayalong lawa. Noong huling bahagi ng December 1986, sa gitna ng matinding lamig, sinimulan ni na Dr. Henry Lee at ng Connecticut State Police ang isa sa pinakamahirap na operasyon sa kasaysayan ng forensic science. Ang kanilang misyon ay tila imposible. Maghanap ng mga microscopic na ebidensya sa isang malawak na lugar na natatabunan ng makapal na niyebe, putik, at mga tuyong dahon. Ginamit ng mga pulis ang mga natatanging kagamitan upang tunawin ang niyebe gamit ang mainit na tubig. Mano-mano nilang sinala ang bawat pulgada ng lupa sa pampanggamit ang mga pinong lambat. Ang bawat dahon, sanga at bato ay siniyasat ng mabuti. Sa unang ilang araw, walang nahanap ang mga otoridad kundi mga basura at piraso ng kahoy. Ngunit dahil sa determinasyon ng mga forensic specialist, unti-unti nilang natuklasan ang katotohanan sa likod ng malupit na krimen ni Richard. Sa ilalim ng natunaw na yelo, nakatagpo ang mga eksperto ng maliliit na piraso ng tissue ng tao, mga hibla ng buhok na may kulay ginto at maliliit na piraso ng buto. Natagpuan din nila ang isang bahagi ng daliri na may marka ng nail polish at isang piraso ng ngipin na may natatanging dental work upang mapatunayan na kay Helle ang mga ito. Ipinasuri ni Dr. Lee ang ngipin sa dentista ni Helle. Tugma ito sa kanyang mga dental records. Ang buhok naman ay napatunayang katulad ng sa biktima. Bukod dito, nakakuha rin sila ng mga piraso ng asul na tela na tugma sa uniforme ng flight attendant. Hindi doon nagtapos ang paghahanap. Sa ilalim ng malamig na tubig ng Lake Zoar, nakatagpo ang mga maninisid ng isang chainsaw. Ang serial number ng lagari ay sadyang binura at niliha upang hindi matukoy ang nagmamay-ari. Ngunit sa tulong ng makabagong teknolohiya sa lab, naibalik ng mga eksperto ang serial number at napatunayang binili ito ni Richard Crafts. Mas matindi pa rito, may nakita silang mga piraso ng laman at buhok ng tao na nakaipit sa mga talim ng lagari.
Ang lahat ng nakalap na piraso ng ebidensya, kahit gaano kaliit, ay unti-unting bumuo sa isang malinaw na larawan ng karahasan. Noong 1988, formal na sinimulan ang paglilitis laban kay Richard Crafts. Ang kasong ito ay naging makasaysayan sa Connecticut dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nilitis sa krimeng pagpatay ng walang buong bangkay na hinarap sa korte. Ang depensa ni Richard ay umasa sa katotohanang walang nakitang bangkay upang opisyal na ideklara ang kamatayan ni Helle. Ngunit ipinakita ng prosekusyon sa pamumuno ng forensic evidence ni Dr. Henry Lee na ang kabuuang bigat ng mga natagpuang tissue, buhok at dental records ay sapat na upang patunayan na si Helle ay pumanaw na. Ang unang paglilitis ay nagtapos sa isang mistrial dahil sa isang hurado na tumangging makipagtulungan. Ngunit sa ikalawang paglilitis, noong November 1989, hindi na nakaligtas si Richard. Matapos ang ilang araw na deliberasyon, idineklara siyang guilty sa krimeng murder. Hinatulan siya ng 50 years na pagkakakulong. Ang serye ng kanyang malupit at planadong krimen mula sa pagpatay kay Helle sa kanilang silid, pagpapatigas ng kanyang katawan sa freezer, hanggang sa paggiling dito gamit ang wood chipper, ay tuluyan ng nabuwag ng siyensya at hustisya. Ang trahedya ni Helle Crafts ay nag-iwan ng isang napakahalagang aral para sa lipunan. Ang karahasan sa tahanan ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Ang paunang babala ni Helle sa kanyang mga kaibigan ay patunay na alam niyang nasa panganib ang kanyang buhay. Ngunit tulad ng maraming biktima, naging mahirap ang pagtakas mula sa isang mapang-abusong relasyon. Itinuturo ng kasong ito na ang mga senyales ng pagbabanta at emosyonal na pang-aabuso ay nangangailangan ng mabilis na aksyon at suporta mula sa komunidad bago pa ito humantong sa pisikal na karahasan. Bukod dito, binago ng kasong ito ang takbo ng batas at investigasyon sa buong mundo. Pinatunayan nito na walang perpektong krimen. Ang pag-aakala ni Richard na mabubura niya ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pagdurog sa katawan nito ay nabigo dahil sa husay ng forensic science. Ipinakita ng kaso na kahit ang pinakamaliit na hibla ng buhok o piraso ng ngipin ay may kakayahang magsalita para sa mga biktima na pinatahimik ng karahasan. Si Helle Crafts ay hindi tuluyang nabura. Ang kanyang kwento ay nananatiling paalala na ang katotohanan ay laging makakahanap ng paraan upang lumabas sa kabila ng makapal na niyebe. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.